Hello mga ka-G-Lovers, anong meron tayo ngayon? Bali, may review tayo na isang amplifier. Akala mo sa unang tingin ay walang problema. Pag pinihit mo na yung balance mo ay mahina yung tunog sa kabila. Tapos pag dito sa may input natin, pag tinagal mo siya, meron yan. Sa kabila naman ay wala. So alamin natin mamaya yan ba't naging half channel o napakahinang channel yung left natin dyan. So mag-intro muna tayo. Let's get started. Nung unang bukas natin mga ka-G-Lovers, makikita nyo parang pinamahayan na to ng aswang. Nakita nyo ba? Napakaraming agi. Oh, yan. Grabe. Dito na siguro tumira yung mga aswang. Kita nyo? So, mayroon pang gagamba. Nandito pa si Spider-Man. So, bali linisan muna natin to para mas maganda yung pag-repair natin. Titingnan natin yan mamaya kung ba't mahina yung kalahating channel. Bali, linisan muna natin to. So ito na, tapos na natin siyang malinisan. Nung tinignan natin, parang original yata to. Meron nakatatak na concert dito sa may board niya. Tapos yung pagka-pattern ng mga parts, tapos yung ginamit na parts, parang original to. Tapos meron siyang serial number dito sa likod. So pwedeng original tong amplifier na to na concert. So ang gagawin muna natin ay mag-audio test tayo syempre para makapag-trace tayo. Napaka-importanteng ma-audio test natin to para malaman natin kung saan yung problema. Kung dito ba sa main amplifier board o sa tone control o sa input board. So alamin natin yan. Audio testin muna natin siya. So titingnan natin kung both left and right mayroong audio o wala. So nakaset na tayo sa 10 volts DC. So hawakan natin yung black test probe, tapos yung red ang pump point. So testing. Bali nakikita nyo naman okay naman yung audio niya sa left and right. So ibig sabihin walang problema dito sa main amplifier niya. So wag na natin tong galawin kasi napakalinaw naman. So wala dyan problema. So next natin sa tone control tayo mag-check. So una mo natin sigurong i-check ay dito sa may dalawang capacitor na papuntang papuntang volume control. So check muna natin yon kung may audio na left and right. Pag mayroon, din doon naman tayo sa may input, pinaka-input na sa may malapit sa may volume control. So ito muna yung dalawang capacitor na sinasabi ko. So magpo-point tayo dyan sa may top nya, sa may bandang itaas. So ipo-point natin dyan yung test probe natin o test lead natin. So testingin natin kung both left and right may audio. So pakinggan natin. Bale, ayun na naman mga ka-G-Lovers, meron na naman siyang audio na left and right. So ibig sabihin good yung side na to. So next natin dito sa pinaka-input na audio natin, galing yan dyan sa may input board natin. So ito, galing yan dyan. So gagawin natin ay titest muna natin siya kung may audio siya. So tingnan natin kung left and right din. So pag nag-test ka dito, dapat pihitin mo yung volume para marinig mo. Bali, ayos na naman siya mga ka-G-Lovers. Both left and right, meron na naman siyang audio.
So may problema dun sa may pinaka main na input board natin, ito yung sa input board natin. So dito tayo magto troubleshoot. Kung tinignan natin na maigi, parang may corrosion tong paa na to, itong CD4052 BE. Bali yung pin number 7 na BEE natin, yung voltage emitter. So yun yung may corrosion. Tapos katabi niya yung BSS, so voltage source. Bali hindi ko alam kung siya yung nakakaapekto, pero malalaman natin mamaya. Lilinisan lang natin muna yan. Tapos itong mga butas ng kulay puti sa may left channel, kasi dyan yung may problema sa RCA na yan. So linisan rin natin yan. So malalaman natin yan kung pag nalinisan natin ay gagana na ba. Pag hindi pa rin, so may posibilidad na may sira tong ano na to, CD4052 BE. Parehas yung IC na pin number 7 ay may corrosion. So dapat malinisan natin yan. Meron akong nakuha nalaglag dito, galing dyan. Ewan ko kung ba't mayroon yan dito. Parang maliit na pako. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng pako to. Napakaliit. Baka napagdiskitan o napaglaruan to ng mga bata. So hindi natin alam. So balik tayo dito. Siyempre, una muna kung gagawin natin ay ititest natin ulit muna kung talagang itong kulay white na to, itong left channel na to ay napakahina. So testingin natin yan mga ka-G-lovers. Patugtugin natin. Bali ayun, napakahina nga talaga mga ka-G-lovers. So ulit-ulitin lang muna natin para masigurado natin kung saan ba talaga yung pinaka problema natin. Ulitin natin. So dito napakalakas niya dyan. Sa may kulay puti ang mahina. So talagang napakahina yung kulay white niya mga ka-G-lovers. So ang gagawin muna natin ay try natin linisan yung corrosion. Alisin natin tong corrosion. Tapos i-resolder natin yan. Yung paa na yan, pin number 7. Tapos yung mga butas na sinasabi ko nga sa inyo, yung RCA jack natin na kulay puti, ay linisan natin. Once na may mga corrosion din doon, mga kalaw-kalawang, so magkakaproblema, hihina talaga yung sound yan. So yan yung mga kadalasan. So try natin ulit. So i-resolder lang natin tong pin number 7 na na paa. Itong natin, BEE o voltage emitter. So okay, next natin ay testingin natin kung magno-normal na ba.
So once na mag-corrosion kasi yan, may kahit pa paano may epekto rin yan. Pero sa tingin ko, di ko alam masyado kung alin sa dalawa dyan yung nakaka-apekto. Baka itong RC jack marumi or yung corrosion sa pin number 7 ng CD4052BE natin. So testing tayo. So ayan na mga ka-J-Lovers, okay na, gumana na siya. So meron na tayong left and right sound. So ayos, diba? So sana meron na naman kayong natutunan kahit sa simpleng pamamaraan o nakakadaling pamamaraan. At least meron akong nabigay sa inyo information about sa pag-aayos ng mga ganitong problema. So hindi lahat mahirap, meron din naman madali. So ito yung napakadali, sana lahat madali. Thank you very much mga ka-J-Lovers.